Ngayon na mga kababayan, yung kaabang-abang na committee hearing, investigasyon ng Congress sa mga fake news vloggers ng mga DDS. Kanya-kanya ngayong palusot yung mga maiisog daw. Asa na yung isog ninyo? Marami sa kanilang mga kababayan gumawa ng mga palusot para hindi maka-attend ng first hearing ng committee na pinamumunuan mga kababayan ni Laguna Congressman Dan Fernandez. Ayan Joint Committee Hearing, CPOs, ICT, and Public Information. So tingnan natin mamaya kung sino-sino yung nag-attend kasi karamihan po nagpapalusot. Kung ano-anong mga palusot nila, umiiwas. Ang mangyayari niyan, matutulad kayo kay Harry Roque. Puganti. Tapos kay Colonel Grijaldo, nakakulong mga kababayan si Colonel Grijaldo na contempt. Malamang niya Mr. Maravillas, mapuno yung detention cell ng Kongreso. Buti kon yung motion, ikulong sila sa detention cell ng Kongreso. Ikong tulad ni Grijaldo, pinakulong mga kababayan sa Quezon City Police Station 6. Di ba? Habang si Harry Roque mga kababayan, sige labas-labas sa kanyang vlogging pero nagtatago. At kitang-kita na mga kababayan sa itsura, nangayayat na po. Yan, tingnan niyo si itsura ni Atty. Harry Roque. Grabe na yung ipinagbago. Pero wala pa rin tigil sa paninira mga kababayan sa ating gobyerno. Yan ang latest post niya. Si BBM na lang ang nakikipag-away sa China. Paano ngayon niya nagsabi na si Trump ng unang bansa niyang gustong bisitahin bilang presidente, China? Sino nakikipag-away? Walang ugaling magkipag-away ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang China ang nakikipag-away sa atin. Sila yung nagwa-water cannon. Sila yung lumulusob dito sa atin. Tayo nasa defensive position. Walang intensyon tayong makipag-away. Pero ganun pa rin, mga kababayan, ang mga linya ng propaganda ni Harry Roque. Ngayon, itong mga vloggers na mga mercenary, fake news peddlers po, mga DDS vloggers, malamang kung ano yung kinasadlakan ni Harry Roque, yun din ang aabuti nila. Kaya galit na galit po. Pagsikil daw mga kababayan sa kanilang karapatang mamahayag. Ayan po yung mga post nila. Isa sa mga inimbita po, si Ethel Pineda. Sabi, doktor daw ito. Yan kasi, doktor ka, nangingialam ka sa hindi mo man dapat trabaho. Di ba? Naging fake news peddler, mga kababayan. Ayan ang post niya. Sinasite po yung Article 3 ng Bill of Rights ng 1987 Constitution. Section 4, no law shall be passed abridging the freedom of speech, sabi niya, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Iyong freedom of express po, palibasa wala silang background po sa basic journalism. Hindi siguro na seminar, siyempre. Hindi man nila linya. Hindi man po yan absolute. May mga constitutional limitations. Mamaya, i-discuss natin. I-present muna natin mga kababayan itong mga palusot depensa ng mga DDS vloggers, fake news peddlers. Ito pa si MJ Reyes. Sabi niya, open letter to TRICOM. Ba't ka pa mag-open letter to TRICOM? Ay, mas maganda, face-to-face na kayo. In-invite ka na nga eh. Pagkatapos, nandun ka pala sa Indo-Pacific Peninsula, lumipad. Tumakas na, mga kababayan, para makaiwas sa pagtatanong ng Kongreso. Kala namin mga maiisog kayo. Nasaan na yung isog ninyo? Harapin ninyo yung Congress sa pagtatanong nila. Ayan open letter to TRICOM, sabi niya, to stifle the right to criticize is to invite the slow decay of democracy, replacing it with an oppressive silence where corruption thrives unchecked. Unang-una, yung sinasabi ninyong corruption, ang malinaw na corruption po, yung paggamit ng confidential funds ng mga Duterte, lalo na si Sara, na yung mga beneficiaries, mga multo.
Wala kayong karapatan na magsalita tungkol sa korupsyon na yung inyo pong patron involved po sa korupsyon, malawakang korupsyon. Yun nga yung iniimbestigahan at saka subject ng impeachment cases po. Nasabi ng ating Pangulo sa latest niyang declaration po through Lucas Bersamin, hindi mangingialam sa Kongreso ang palasyo. Na kung babasahin natin mga kababayan, it is green light to the members of Congress na diretso na si Sara. Yan sabi dito ni MJ Kiambao Reyes. This is the reason why our former President Roddy Duterte, even when he was the target of all kinds of black propaganda, turned down any in all attempt to regulate news and information, mainstream and social media included, during his admin. He knew that no government is infallible. Those who seek to silence dissent only expose their own fear of accountability. Government officials should welcome rather than dread the voices of their bosses. Kami po yon. Hindi lang po kayo yung boss. Kami rin po, mga boss. The Filipino people, hindi lang kayo yung mga Filipino. Kami yung majority, kayo minority. Yung boto ni Sara na 32 million, 31 million plus, Marcos supporters. Kulang-kulang 1 million lang po kayo. Kaya, minority boss kayo, kami yung majority. Naintindihan na ninyo, kahit sa mga surveys, bulusok na ang trust rating. Binawi na kasi namin ang aming suporta kay Sara Duterte. So, minority na lang po kayo. At yung sinasabi ninyo, hindi man totoo. Ang Exhibit 1 na malinaw, yung pagpasara ni Digong sa ABS-CBN. Pati sa Rappler, paano nasabi ninyo na tinurn down ni Digong yung attempt to regulate news and information, including mainstream in social media? Tinarget niya yung mainstream, sinara nga yung ABS-CBN, pati yung Rappler, binanatan niya ng todo. You see? So talagang fake news po kayo. Pagdating naman sa social media, favored niya yung kanyang mga yung kanyang mga vloggers na fake news peddlers. Kaya, sinabi niya noon, ito yung ebidensya, sabi dito sa report ng Inquirer, 7 years ago, written by Nestor Corrales. Proposed fake news law won't get past me, says Duterte. So, yung batas daw, laban sa fake news, never never daw na palulusutin niya. Siyempre naman po, hindi niya palulusutin kasi siya yung puno ng fake news. Siya yung lord ng fake news. Siya yung source mismo ng mga fake news. Siya yung nag-feed ng mga fake news. Tulad ng akusasyon sa ating Pangulo na bangag. Sino ba ang pasimuno ng mga akusasyon na to kung hindi po siya? Na hindi man po totoo kasi yung ating Pangulong Bongbong Marcos negative po sa dalawang drug test at mismong si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, kinonfirm niya. Kaya lang ngayon, kaya walang maniwala sa kanya, bumaliktad, gustong nananawagan na siya ng hair follicle test para sa ating Pangulo. O sino naman ngayon ang maniniwala sa kanya? O di ba? Walang credibility. Kaya ito mga pinagsasabi ninyo, walang bigat. Sabi natin mga kababayan, hindi mo pwedeng abusuhin yung freedom of expression, freedom of speech. May mga limitations siya. Although it is guaranteed by our Constitution, may constitutional limitations. Yan po. Sabi dito, while this provision, itong referring to the constitutional provision that no law shall be passed abridging the freedom of speech or of expression or of the press or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances, it is not absolute mga kababayan. May mga batas na existing po na nagre-regulate po sa speech that violates privacy, defames individuals, incite harms, or spreads false information. Dito sa ating bansa,
may Data Privacy Act po tayo, pinasa noong 2012. Mayroon din tayo na libel under the Revised Penal Code, the Crime Prevention, Cybercrime Prevention Act of 2012, which includes cyber libel and cyberbullying and anti-fake news regulations na nagsisilbi bilang important limitations on free speech. Itong mga batas na to, binabalanse nito yung individual freedom with public welfare, preventing the misuse of speech to harm reputations, violate privacy, and mislead the public. Naintindihan na ninyo, mga moron. Palibasa wala man kayong background sa basic journalism. Kaya wala kayong ino-observe na kahit na minimum ethical standard. Yan ang mali, mga kababayan ngayon, na gustong itama sa pamamagitan po nitong investigation on the spread of fake news. Na karamihan nito pinapakalat ng mga vloggers ng mga Duterte, pro-China vloggers. Na ang paniwala po, pinupunduhan ito kasi ng China to destabilize the Marcos administration at sa kailuklok si Sara Duterte bilang Pangulo para buwilo sila na magsamantala sa atin dito, sa ating bansa, ng ating exploit yung ating resources. Payag kayo sa ganon? Kaya mali-mali po yung pagkaintindi nitong mga DDS vloggers. Ang akala nila, pwede sila na dumaldal ng dumaldal lang with impunity. Gamit yung pinakang balahura ng mga pananalita. Ni-normalize yung mga pagmumura, yung paninira, naging way of life na nila. At proud na proud pa sila, mga kababayan. Sabi nga natin, kahit sa Bible po, that is not allowed, yung mga pananalita na mga masasama. Kaya ito yung inabot ninyo. Ito yung consequence sa inyong mga pang-aabuso. Ano sabi ni King Solomon sa Proverbs 13:3? Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Malinaw po. O ngayon, bakit nasira yung buhay ni Harry Roque? Dahil sa kanyang masasama na mga pananalita na binibitawan, mga kababayan, laban sa Kongreso, laban sa ating Pangulo. O ngayon, wanted siya. Pugante. Bakit nasira yung buhay ng mga Duterte, ni Digong, at saka ni Sara Duterte, na malamang hindi na manalo? Kahit seriously, sabi niya, I am seriously considering to run for president in 2028. Malabo na, mga kababayan, na mangyari dahil pabagsak ng pabagsak yung kanyang ratings po. Sino yung sumira? Ang sumira siya man lang po dahil sa walang habas na pagmumura, pagbabanta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, napakalinaw. Those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Kaya lagi nating sinasabi, kung nasira si Sara Duterte, wala man po kaming kinalaman sa hindi kami naninira. Kami po na mga vloggers na matitino, supporting the government, nagkikwento lang kami kung ano yung mga ginagawa ninyo. Wala man kaming maikwentong mabuti, kasi wala man kayong ginagawang mabuti, kundi mga paninira lang. Ano man ikwento namin? Alangan man sabihin namin si Sara Duterte, seryoso sa pagtatrabaho. Maraming mga achievements. Yan ang totoong fake news. Wala man pong achievement na maganda. Sige man lang po ang selfie-selfie. Pagkatapos, magpapalabas ng mga recorded messages na binabasa niya. Na yung mga mensahe baliktad sa kanyang ginagawa. Ano man nagkikwento naming mabuti? Di ba? Kaya malabo po yung mga akusasyon sa amin ng mga fans ng mga Duterte na kami daw na mga vlogger supporting the government. Walang tigil sa paninira. Baliktad po, kayo yung walang tigil sa paninira sa gobyerno. Yung mga gawain ninyo, binabaliktadan ninyo kami. Binibigay ninyo sa amin. Ikayong mahilig nga manira ever since. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos na aming iniidolo po, walang ganong gawain. Kaya kami, we follow the leader. Napakabait ng ating Pangulo. Hindi nga magsalita ng masasama. Pinigil pa nga yung Congress. Tinext niya.
Wag na anya na i-impeach si Sara. Kasi magkakagulo lang anya, magkakagalit-galit. It will be anya storm and itikap. Pero ngayon, nagbago na. Sabi ng ating Pangulo, hindi anya kami mangingialam dyan. Sabi ni ah, ano, Lucas Bersamin. Ito yung latest statement po from the Presidential Communications Office. Sabi niya, the power niya to initiate and act on impeachment complaints is the sole prerogative of the House. Out of respect for institutions, the President will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. Yan o. Sabi rito sa release ng Presidential Communications Office, Executive Secretary Lucas Bersamin dismissed claims that the President is delaying the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte, stressing that the matter is solely within the jurisdiction of the House of Representatives. He emphasized that President Ferdinand R. Marcos Jr. will not interfere in the proceedings. So reading between the lines mga kababayan, kung ako ang magbibigay ng aking basa, reading between the lines, this is mga kababayan, a clear go signal to proceed. Tama ba? It is a clear go signal to proceed. Hindi mangingialam yung ating Pangulo. Hindi niya i-delay. It is a clear signal. Wala na niya akong kinalaman sa pagdili niyan. And in fact, yung statement noon ng ating Pangulo, opinion man lang niya. Many times sinabi na natin, hindi man pwede yung ating Pangulong pigilin yung Congress talaga kasi ang Congress may separadong trabaho just like the judiciary. Kumbaga, bilang Pangulo, opinion man lang niya yon. Pero hindi nangangulugan na pipigilin niya. Ito na nga yung clarification. Mga kababayan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Di ba? O ngayon, going back dito sa ating topic, mga kababayan, nakita ninyo, ang ating Pangulo talaga malumanay sa kanyang mga, maingat sa kanyang mga pagbibitaw ng mga salita. Di ba? Sinusundan ng ating Pangulo yung biblical principles po. Sabi ni King Solomon, those who guard their lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Sabi pa ni King Solomon, the soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit. Yan ang mga description mga kababayan ng mga pananalita ng mga DDS vloggers. Masasama ang mga lumalabas sa kanilang bibig. Napakabalahura tulad ng kanilang leader kasi. You see? Kaya yan ang inabot nila. Itong investigation na to is just a consequence ng inyong mga masasamang gawa. Alangan man pabayaan kayo sa mga masasama ninyong ginagawa. Pagpapakalat ninyo ng fake news, paninira ninyo sa Kongreso at saka sa ating administrasyon. May mga batas tayo na dapat ipasunod. And because of the advent of social media, itong digital age, importante na mag-craft ng mga panibagong batas para masako po itong mga balahura na mga DDS vloggers. Nasabi nga natin, palibasa, wala silang background sa journalism. Ang alam nila, mambalahura lang. Kasi paniwala nila mga kababayan, pag ikaw ay nagmumura, nagdi-display ka ng pagiging maisog, yun na yung sukatan ng pagiging magaling. Magaling sa Magaling sa paggawa ng mga kasamaan? Hindi po pwede yung ganun. Ako po, ang tingin ko, yung mga pagmumura ng mga Duterte, cover man lang po nila. Tingnan ninyo ngayon, kabi-kabilaan po ang kinasangkutan na problema, investigasyon. Related po sa korupsyon, sa kung ano-anong mga krimen. Alam na ninyo yung mga iniimbestiga ng Quadcom? You see? Cover man lang po yung mga pagmumura, minumura yung mga kurakot daw. Sabihin ninyo yan sa sarili ninyo. Murahin ninyo yung sarili ninyo. Ano pa sabi sa Bible? Even fools are thought wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Kaya ang akala ninyo yung mga masalita, may kasabihan po tayo, yung mga maiingay daw, mababaw. Pag ang tao daw maiingay, mababaw. Sabi sa
sa old saying? Ang tubig niya, ang ilog na maingay ay mababaw. Ang tubig na tahimik, asahan mo na malalim. Kasi sabi ni Solomon, even fools are taught wise if they keep silent, and discerning if they hold their tongues. Yung mga hindi masalita, kahit na mangmang, pag hindi nagsasalita po, kahit na ignorante siya mangmang, ang tingin ng tao, matalino siya kasi alam niyang pagtatawanan lang siya pag nagsalita siya. So, nagdi-display siya ng pagiging wise. Pero yung mga mangmang na masalita ng masalita, nababantad yung kanilang pagiging moron. So, hindi sila wise. Kasi sabi ni King Solomon, kahit anya yung mga mangmang, napapagkamalang matalino pag hindi nagsasalita. O di ba? Kaya tingnan ninyo ito, na mga nagmamagaling na mga DDS vloggers. Ayun, investigasyon ng Kongreso ang kanilang kinasadlakan. Tapos kanya-kanya silang palusot, rason para hindi maka-attend. Pero sabi nila, mga maiisog sila at magagaling, kayang-kaya daw nila. Pero nangawala. Iilan lang yung nag-attend. Tingnan natin ngayon kung sino-sino yung present. Hindi pa nagsisimula. Ayan on standby pa. There are so many reasons. Sisimula na pala. Maybe I'll be giving this to the members para for their perusal afterwards para makita natin what action to be taken. Also from Aaron Peña, meron din po siyang excuse. Nagsipag-excuse? Yes. Kanya-kanyang palusot mga kababayan, yung mga maiisog vloggers. Kay Mark Anthony Lopez. No, si Mark Lopez. Just absent din. I think this is also an excuse letter. Nag-attend na si Marcoleta para mag-abogado Yes. sa mga DDS vloggers. After having a discussion with my lawyers, I regret to inform attending the hearing today because the objective of the hearing is an attempt to curtail the people's right to expression. From Richard Mata. Si Dr. Mata. Thank you for the invitation. I just received this yesterday. Just a day before the event, I consulted my lawyer and was advised not to attend. The late invitation plus the unclear purpose of the event. We support the freedom of speech. We also support it. From Elizabeth Joy Wala Cruz. sila Same excuse. Meron din excuse. Kay Attorney Trixie Cruz Angeles, I respectfully decline this invitation as I question the legality of the inquiry as well as the legislation for being violative of the constitutional guarantee of free speech. From Ethel Garcia, decline as well. From Maui Spencer, out of the country. From Sean Wayne, long excuse. And sa TikTok, YouTube, and Yata. So I think the members have to decide on the other members who have not given us any excuse letter. For not attending the first person. Mr. Chair. Congressman Marcoleta and then Congressman Abate. Thank you, Mr. Chair. Judging from the title of the resolution before us, is it correct to assume that this thing is only limited to social media platforms? No, of course. Because may I cite a particular example just to dramatize, Mr. Chair? Yeah, Mr. Chair. Kaya importante lang sana. Gusto ko rin sila marinig ko nandito. What's the point of order? So what's the point of order? We are still in checking all the invitations that was sent to all the invitees. At the same time, Mr. Chairman, some of those invitees are not present. And with regards to the query being made by Congressman Coleta, I do believe that he has a basis for that. And since, Mr. Chairman, the COMSEC has confirmed that indeed Philippine Daily Inquirer and Philippine Star are not invited in today's hearing. Since Congressman Marcoleta is not a member of this committee, may I respectfully move, Mr. Chairman, that in the next hearing, we will invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star to expedite discussion, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman.
may I know, Mr. Chair, why Congressman Paduano, and we have to tackle first the motion. Huh? We have to tackle the motion. I That's what, second the motion. and there's Honorable that was duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. So, Congressman Marcoleta, your query is valid. Unfortunately, I think it's the fault of the COMSEC for not inviting, because you have to consider as well that we have invited so many already for the bloggers. It was like 40, and we cannot accommodate everybody. And that's the reason why your query is so valid that we will be inviting them in the next hearing. And at the same time, having said that, your story about being victimized of those two broadsheet can be tackled in the next hearing. So the next item. Mr. Chair. Yes, you have the floor right now, Congressman. I just would like to find out if Miss Elizabeth Joey Cruz, aka Joey DeVere, Fivre, was invited. Consent, If he was invited, then I'd like, I'd like Point of order, Mr. Chairman. what's the point of order? Once again, Mr. Chairman, the floor is still with Congressman Marcoleta, and is she okay na po ba? Can you, Congressman Marcoleta, with regards to the query that I moved to invite Philippine Daily Inquirer and Philippine Star? Yes, And yes, it was yes. approved. Now, Now, actually, I have already taken action. yeah, I on know. the But query of the floor is still with Congressman Marcoleta, and I asked personally Congressman Marcoleta to the chair if he is satisfied with the motion that I have made, Mr. Chairman. And after that, siguro, let's proceed with another member of the House of this committee. Congressman Marcoleta, please. Thank you, Mr. Chair. I still have to include another aspect of inquiry. Kasi hindi lamang po yung social media at saka yung mainstream media. I was also personally victimized by certain survey firms. Nagsasurvey po sila. For example po, yung SWS, kailangan sabihin ko na po. Nag-survey po sila ng third quarter survey last year. And they listed 40 names, senatorial preferences. Nandito po sa akin, ibibigay ko po yung kopya po, reference ng ating committee. There are 40 names mentioned and indicated in that list. Ito po, Mr. Chair. Gusto ko lamang pong i-emphasize na dito sa apat na pong senatoriables po na kanilang ginamit dito sa survey na to, meron pong 6 na relatively unknown. Babasahin ko po ang pangalan. Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Loranda Mori, Danilo Ramos. Meron po naman 7 na sikat, Mr. Chair, pero hindi naman nagpahayag po ng pagtakbo bilang senador. Andiyan na po si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating Senador Franklin Drilon, dating Senador Richard Gordon, Harry Roque, dating Vice Presidente Robredo Maria Leonor, at saka po yung ating Secretary of Defense, Gilbert Chodoro. Pero po malinaw dito, Mr. Chair, hindi po nila ako nilagay dito sa 40. Pero no pong yung outcome pong ito ipalabas nila, number 36 po ako. Paano po mangyayari na ako po ay magiging number 36, hindi naman po kasali rito. Ito po yung klase ng mga manipulative surveys na pinaniniwalaan po ng mga tao. Sana po hindi na lang nila ako sinama sapagkat wala naman ako rito. Sino po ba si Adonis Jerome, Andamo Jocelyn, Arambulo Ronel, Doringo Mimi, Loranda Modi, Mr. Kong Barbers, may kilala ka ba rito? Bakit naman po, hindi ko naman po pinagpipilitan na isama nila ako rito. Ang problema, hindi po ako kasama, Mr. Chair, pero nilagay po nila ako doon sa resulta, number 36 ako. Hindi naman po tatama ito. Ito po yung gusto nating i-address lahat. Hindi lamang po social media.
We understand that your predicament, Thank you, Mr. Chair. Congressman Marcoleta. Binigay ko po yung and the kopya para sa and the referensya po. representation also doesn't believe that. Because on my own assumption, nasa top 5 ka. So, when, Chairman, just say, Mr. Chair, no, kidding aside, we have to tackle that issue as well, that being espoused by Congressman Marcoleta. So we will be inviting over in the next hearing, what survey firm is that? SWS and the Power Station. Ilan ba yan? Ito lang muna yung nakita ko. Yes. At saka yung Manila Broadcasting Corporation. NBC. Because in the House resolution itself, the House resolution number 2147, it clearly states, Social media lang. Yeah. Ito lang eh. Kaya yun lang yung topic natin. But we cannot, but we are not delivered. No. Congressman Barbers, you have delivered in your privilege speech a wide, comprehensive approach on this matter. And I think inviting over the survey firm is also correct. yeah, maybe we Because can we are tackling expand. not only the House Resolution number 2147, we're also tackling two privileged speeches that was delivered by you. So I think may basis po yung kay Congressman Marcoleta. Okay, and at the same time, so there's a Mr. Chair, noted po yung kay Congressman Marcoleta. Now, May I now be recognized? Abante, now you are recognized. My query is if we have invited a certain Elizabeth Cruz, no, aka Joey De Vibre, Mr. Chair. If we have invited her and she has an excuse letter, may I know what was the excuse, Mr. Chairman? Comsec, please answer the query of Congressman Abante. Please. Sa social media. thank you, Mr. Chair. Miss Elizabeth Joy Cruz was invited and she sent an excuse letter via email. Ano po yung kanya excuse letter? Ano yung dahilan? One moment, sir. I'll get it from the chair. Thank you. Na biniabande, matapang niya sa social media. Mr. Chair. Pagdating niya dito, wala. Comsec, can you kindly try to tell us those resource persons who have not attended this committee hearing? Yung may mga excuse letter, okay yun. But those who have not reply to our request to be present on today's hearing. Thank you, Mr. Mr. Chair, Chair. particularly first, Mr. Chair, Yes, Congressman Abante. particularly I am referring to AKA Joe De Vibre sapagkat matindi yung kanyang mga sinabi dito. Gusto ko talagang makita siya at makausap sapagkat dito minura niya ako at ang sabi niya, panay kabobohan sa quad, sayang kuryente sa'yo. Bigyan mo sa kanya. Ano yung pack you? Yung pack you, hindi ko alam yung pack. Congressman Abante. Wala lang. Tutuloy ko lang pumunta. Mr. Chairman, Congressman, don't be so personal. Let's be more comprehensive on this approach. Kaya binabasa ko lang po. Binabasa ko lang eh. Sige, go ahead. I'll give you Pangalawa, November 13, 2024, nagmura na naman siya. Hindi ko na babanggitin yung mura niya. Pag tinatanong kung anong legislation ginawa niyo in relation to this, BS, ano ba yung BS? BS inquiry, sasagot ka. Swelduhan ka ng taxpayers, gago. November 3, 2024, si Benny Abante at si Romel Marbil ay mga protektor ng illegal na droga dahil pilit nilang pinalalabas na hindi ito ganoon kasama. Tapos sabing ganyan, si Dan Fernandez and Ace Barber's survey are depressing. Alam na nila na matatalo sila sa eleksyon. So what is the hearing for? Smoke screen for the discount. Tinabi ko ito sapagkat
matindi po itong mga akusasyon na ibinigay nitong gusto ko nilang magmura eh. Hindi na ako magbumura muna. Oo. Kailangan po, itong mga to, ang tatapang nila eh. Ang tatapang sa pagmumura, nang wala tayong kalaban-laban. Ngayon, pagkikat dito, hindi makaharap dito. Oo. Yan ang sinasabi natin. Please, sorry. Hindi, I'm Just on the process of administrative, ano pa lang muna tayo, Congressman Abante. We can tackle that on the interpellation. Mr. Chair, gusto ko lang pong bagitin tong kanya excuse letter. O nakalagay dito, after meaningful consultation with my lawyers, gumayad pa na abogado. I have decided to respectfully decline. Respectfully? Minumura tayo, respectfully? Ha? To share my knowledge on matters. Hindi knowledge ang kailangan natin. The lawyer, if this is like... Oo. Ask the lawyers kung libelous yung ginawa niya o slander. No ha? O nakalagay, I would like to categorically state that I am neither paid by POGO operators. Hindi na pinag-uusapan. Pinag-uusapan natin yung mga sinabi niya. O, tapos respectfully, Elizabeth Joey Cruz. Nakikinig po sa atin ngayon, nanonood ngayon. Umarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Umarap ka dito. Dito. Namo. Chairman. Wait. Quiet, Chairman. Please observe, refrain from laughing or whatever expression you wanted to, please observe decency and, of course, Chair, I move that we strike out. with all due respect, with Congressman Abante, I feel your sentiment, I feel your sentiment, but we are in the process of finding out the, yung pong implementation of the 10175, and I respect your freedom of expression, but what I'm trying to tell you is to refrain from the fire that you wanted to express, but for now, nandun pa lang po tayo sa administrative matter, and we wanted to finish that, and then we will be discussing, or we will be approving the ground rules. Wala pa po yung ground rules, and kaya nga po, doon sana yung kay Chairman Abante, papatak yan sa ground rules. Anyway, having said that, siguro we'll proceed to the next item Mr. of our Chair, agenda, is to approve. So that we can have an orderly hearing, we must first approve the ground rules. I believe that the COMSEC has already distributed copies of the ground rules to the members present. So therefore, Mr. Chair, I move to approve the ground rules. Yes, there's a motion to approve the ground rules, and I believe that the members of this committee have already received the yung pong ground rules natin, and you have already read it. So siguro I need a second motion for this. Any second motion? This was during seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. Kita ninyo yung mga maiisog na vloggers? Naging mga kubarde? Nawala yung tapang mga kababayan? Mga santambak na mga duwag? Yan ang sinasabi natin. Sabi sa Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaya kahit pastor itong si Congressman Abante, sabi ni Congressman Abante, nasaktan masyado sa mga pagmumura sa kanya. Below the belt yung tawag niyan sa mainstream media. Nang isang vlogger na si Joey Dibib, Anong gawa niyon? Joey Didibre? Di ko ba masyado yun kilala? But anyway, yan muna yung short video natin. Ipagpatuloy natin mamaya sa mga susunod nating video, mga kababayan. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym.
May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po 773-798-7816.